Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga pangalang inukit sa batas, sa digmaan, at sa kapangyarihan. Ngunit sa huli, lahat sila'y nauuwi sa iisang destinasyon, ang katahimikan ng libingan. Sa Kawit, Cavite, tahimik na nakahimlay si Emilio Aguinaldo, hindi sa isang pambansang monumento, kundi sa sariling bahay. Parang sinasabi ng kasaysayan, ang revolusyon sa dulo ay umuuwi rin sa tahanan. Sa gitna ng Quezon Memorial Circle, naroon si Manuel L. Quezon, isang pangulong namatay sa ibang bansa, ngunit ibinalik ang mga labi makalipas ang dekada. Hindi lahat ng lider ay namamatay sa sariling bayan, ngunit hinahabol pa rin ng lupa ang kanila. Sa Tanawan, Batangas, tahimik na nakahimlay si Jose P. Laurel. Walang engrandeng monumento, walang pambansang plaza, isang libingan sa lungsod na humubog sa kanyang pagkatao. Isang paalala na kahit ang pangulong iniluklok sa gitna ng digmaan, ay sa huli bumabalik sa sariling lupa. Sa Manila North Cemetery, magkakatabing pahina ng kasaysayan, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, at Ramon Magsaysay, mga lider na minsang may bantay, may kapangyarihan, may takot at paghanga. Ngayon, pare-pareho ng tahimik. Sa libingan ng mga bayani, magkakatabing pahina ng kapangyarihan, naroon si Elpidio Quirino, isang pangulong namuno matapos ang digmaan, bit-bit ang personal na trahedya at bansang sugatan. Naroon din si Carlos P. Garcia, isang lider na nagsulong ng Filipino First, at sa huli, piniling ilibing sa lupaing inilaan para sa mga itinuring na bayani ng Estado. Kasama nila si Diosdado Macapagal, si Fidel Ramos, at ang pinaka-kontrobersyal na pangalan sa modernong kasaysayan, Ferdinand Marcos Sr. We thank President Rodrigo Duterte for his recognition of my father's service to the nation. Iisang lugar, iba't ibang alaala. Iisang tanong, sino ang tunay na bayani? Ang inilibing o ang hinusgahan ng panahon? Sa Manila Memorial Park, magkatabing pahinga ng mag-inang Pangulo, Corazon Aquino at Benigno Aquino III. Isang pamilya, dalawang administrasyon, iisang katahimikan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat ng kwento. Buhay pa si Joseph Estrada, isang pangulong napatalsik, nakulong, napatawad, at muling bumangon sa politika. Patunay na sa Pilipinas, ang pagbagsak ay hindi laging wakas. Buhay pa rin si Gloria Macapagal Arroyo, isang pangulong nilitis, ikinulong, pinalaya, at ngayoy muling nasa loob ng kapangyarihan. Tahimik, ngunit malapit sa sentro. May mga lider na umaalis sa eksena, at may mga lider na hindi kailanman tuluyang nawawala. At narito ang kasalukuyang panahon kung saan buhay pa rin si Rodrigo Duterte, isang pangulong minahal ng ilan, kinatakutan ng iba, at sinusuri ng mundo. Ang makasabi lang kung kailan tayo mamatay, hanggang kailan tayo mabuhay sa mundong ito, saan, paano. I've been trying to figure out how life really runs in this universe, yung creation and the death. And why is there death? And why do we exist here? So, itong lahat sa Diyos. Balang araw mamamatay ako. Makakalimutan rin ako ninyo.
Mamatay man ako bukas o ngayong gabi, tandaan ninyo kayo mga Pilipino. Minahal ko kayo at pinagsisilbihan ko kayo ng gusto mo ng panahon. Salamat. Ngunit alam ng kasaysayan ang iisang katotohanan. Darating ang araw, ang kapangyarihan ay bibitaw, ang ingay ay hihina, at ang huling desisyon ay hindi na sa kanila manggagaling. Sa huli, hindi ang haba ng termino ang naiiwan, kundi ang bigat ng alaala at ang tanong na hindi kailanman namamatay. Paano ka maaalala kapag tuluyan ng tumahimik ang lahat?